Sino ba tayo? Bakit tayo andito? Saan tayo nanggaling? Mula pa noong unang panahon ay pinagtatalunan na kung ano ang pinanggalingan ng sangkatauhan. Meron nga bang naunang sibilisasyon sa mundo bago pa ang tao? Ito'y isang paksa na tinanong mo na sa iyong sarili at tinalakay na kasama ang iyong mga kaibigan. Hindi ko sinasabing naniniwala akong binisita na ang Earth ng mga aliens sa loob ng milyong-milyong taon. Pero dahil random Pinas ang ating channel, hanggat maaari ay tatalakayin natin ang iba't ibang random na paksa. Kaya't ipapakita natin ang mga ebidensya kung bakit maraming naniniwala sa Ancient Aliens. Ang mga sumusuporta sa Ancient Alien Theory ay naniniwalang merong mga extraterrestrial life form ang nakasalamuha na ng mga tao mula pa noong prehistoric time. Ang mga intelihenteng aliens daw na ito ay may malaking impluensya sa modernong teknolohiya, pati na sa ating kultura at relihiyon sa matagal na panahon. Kapag napag-uusapan ng Pyramids of Egypt, laging merong magsasabing aliens ang gumawa nito. Pero may dahilan kung bakit ganun ang iniisip ng ibang tao. Sa totoo lang, ang paniniwala ng ancient alien theorists ay lahat ng advanced technology ay bigay lamang ng mga ancient aliens. At dahil advanced ang mga ito para sa mga ancient civilization noong unang panahon, ay tinuturing nilang mga Diyos sa mga ancient aliens. Sa konseptong ito daw nabuo ang mga Diyos. Tumutok na at manood. Pinoprotektahan daw ng mga ancient aliens sa mga tao noong unang panahon mula sa mga trahedya, gaya ng Great Flood noong panahon ni Noah. Maaring gumawa ang mga ancient aliens ng refugee camps na pwedeng tirahan ng libu-libong tao hanggang sa mawala na ang panganib. Parang kabaliwan lang kung iisipin ang ideyang ito. Pero meron bang ebidensyang pabor sa ideyang ito? Derinkuyu, isang underground city sa central Turkey, itinayo noong 9000 BC. Isang napakalaking construction, lagpas kalahating milya ang lalim. Meron itong 8 levels, sapat ang laki nito para tirahan ng 1,000 na tao. Anong purpose ng underground city na ito? Sa Himalayas, ang Sky Caves, isang structure na merong 10,000 hinukay na kuweba sa gilid ng isang valley, sa taas na 14,000 feet. Dahil sa taas ng caves na ito at napakanipis na daanan, mahirap isipin kung paano itong ginawa at kung para saan ito, at kung gaano karaming tao ang makaka-access nito. May mga nagsasuggest na ang kaisa-isang paraan para makapasok sa mga caves na ito ay gumamit ng isang flying craft. Maaari bang ang mga ancient aliens na nag-provide ng ganitong teknolohiya noong panahong iyon? Huashuan Grottos, matatagpuan sa Anhui, province of China. Ito'y malalaking man-made caves. Mano-mano inukit ang mga caves na ito. Walang kwento at historical written records ang mga kuwebang ito, kaya't hindi alam kung bakit ito ginawa at kung sino ang gumawa nito. Ang cave system na ito ay mayroong mga stone rooms, paved lawns at mga tulay. Meron itong 36 chambers. Nagre-range ang mga height ng chambers mula 33 hanggang 62 feet at mayroong stone columns na nagsisilbing suporta ng ceiling. Ang bawat cave ay mayroong kakaibang mga markings. Ginawa kaya ang mga caves na ito sa tulong ng mga ancient aliens? Sa northeastern area ng United States, mayroong isang Native American tribe, ang mga Hopi. Ang kanilang mga ancestors ay ang mga Pueblo people. Kilalang may highly developed na kultura at nagtayo ng mga housing apartments. Nag-survive sila sa pamamagitan ng pagsasaka sa kabila ng kaunting ulan sa kanilang lugar. Mapayapa ang mga Hopi people, kahit historically sila ay napapalibutan ng mga grupo at tribong palagi na lang nag-aaway. Ang kanilang ugaling mapayapa at mapagmahal ay importante sa kanilang relihiyon at spirituality. Isa sa kanilang alamat ay ang alamat ng mga ant people, na siyang tumulong daw sa kanila upang malagpasan ng 2 malaking sakuna. Una ay ang panahong sinira daw ng matinding apoy ang mundo sa pamamagitan ng isang meteor strike o volcanic eruption. At ang pangalawa ay isang matinding taglamig dulot ng polar shift. Sa 2 pagkakataon na ito ay ginabayan daw sila ng isang bagay na hugis ulap sa araw at bituin sa gabi. Ginabayan sila papunta sa Diyos ng kalangitan na si Sotoknao, na siya naman nagdala sa kanila papunta sa mga ant people. Ang mga ant people na ito ay halos katulad ng mga watchers.
Ang mga Watchers naman ay nabanggit sa Biblia at iba pang religious na kasulatan tulad ng sa Sumerians at Babylonians. Sa Book of Enoch, isang ancient religious text noong 3000 BC, inilarawan ng mga Watchers bilang mga fallen angels na pinadala daw sa ating mundo upang gabayan ang mga tao at turuan tayo kung paano gamitin ang mga metals, mag-predict ng panahon at gumawa ng mahika. Maaari bang ang mga Watchers na ito ay mga extraterrestrials? Sa ancient Babylonians at Mesopotamian cultures, ang mga Anunnaki ay makikita sa Sumerian text 5,600 years na ang nakakaraan. Inilarawan sila bilang mga nilalang na nanggaling sa mga bituin, bumaba sa mundo gamit ang mga ibon at mga flying crafts. Nabanggit din sa Sumerian text ang tungkol sa mga advanced technology na tila computer technology at mga stargates. Ginawa daw ng mga Anunnaki ang mga tao para maging alipin at tagapagmina ng ginto para sa kanila. Kung saan gagamitin ng mga aliens ang ginto ay hindi natin alam. Pero marahil ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga ancient civilization, gaya ng Egypt, ay matindi ang obsession sa ginto. Iisa lang ba ang mga ant people at mga Watchers? May iba pang sinasabing ebidensya ng ancient aliens. Kasama dito ang mga structures at monuments ng ancient world. Isa dito ang Stonehenge sa England, isang Neolithic stone circle na pinaniniwalaang itinayo higit 5,000 years na ang nakakaraan, gawa sa malalaking bato na tumitimbang ng 50 tons. Ang 887 Moai statue sa Eastern Island na may bigat na 14 tons kada isa. Ang Sacsayhuaman sa Peru, isang 1,000 years old na structure kung saan ang mga pader nito ay para bang mga batong ni laser cut para magtugma ito sa pagkakakabit. Ang mga structures na ito ay tila ba hindi tugma sa teknolohiyang available noong panahong iyon. Ito'y dahil masyado itong komplikado o sobrang laki at bigat lang talaga ng mga batong ito. Isa pang ebidensya daw na malaki ang impluwensya ng mga aliens na ito sa ancient civilization ay ang mga out-of-place artifact. Isa dito ang sinaunang bersyon ng ating computer, kilala bilang Antikythera mechanism. Ang Kimbaya airplanes na dynamically accurate ang aerodynamic designs kahit ito ay ginawa 3,000 years na ang nakakaraan. At syempre ang Dendera lights na tinalakay na sa channel na ito sa misteryo ng ancient Egypt. Hindi ba ikakaila ang mga similarity at koneksyon ng iba't ibang kultura sa buong mundo sa ancient world? Gaya ng pyramids na makikita sa iba't ibang lugar na mayroong magkakalayong kultura, makikita ang mga pyramids na ito sa Egypt, Mesopotamian empires at sa Mayan empires. At mukhang may koneksyon din ng hieroglyphs ng ancient Egypt at mga indigenous art ng Australian Aborigines, ang pinakamahabang surviving continuous society sa Earth. Ang Aboriginal myths ay may tagal ng 10,000 years. Malapit sa Siwa Oasis sa Egypt, ang mga archaeologists ay nakakita ng fossils ng iba't ibang hayop na matatagpuan lamang sa Australia. Isa na dito ang kangaroo. Habang ang ibang stone carvings sa Aboriginal caves ay kahawig ng mga hieroglyphs na matatagpuan sa temples at tombs ng ancient Egypt. Hindi din may kakailang may mga carvings na mukhang astronaut, may malaking ulo na mukhang helmet. Hindi kaya mga ancient aliens ay nakakapag-travel sa dalawang lugar na ito noong panahong iyon, at iniimpluwensyahan nila ang parehas na kultura at nag-share ng kanilang kaalaman. Kung hindi man ganoon, ay paanong ang dalawang lugar na ito na malayo sa isa't isa ay parehas ng mga sinasabi sa panahong imposible pa maglakbay ng ganong kalayo. Sa mythology ng Hinduism, ang mga gods ay naglalakbay gamit ang mga flying chariots at mga palasyo. Hindi kaya mga bagay na ito ay mga ancient UFOs? Walang sagot ang mga tanong na iyan at marahil ay hindi na yan magkakaroon ng kasagutan. Pero hindi maiwasang pag-isipan ng mga iyan. Ang mga pagkakahawig at koneksyon ng iba't ibang kultura, arkitektura, sining at mga mythology ay talaga namang nakakagulat. At parang hindi ito basta-basta nagkataon lamang. Kaya't ang tanong ay iniimpluwensyahan ba ng mga aliens ang lahat ng aspeto ng sangkatauhan? Sila din ba ang nagdidikta kung saan patungo ang ating kultura
at technological evolution. O baka naman ang pag-aaral ng ancient aliens ay isa lamang hindi mapatunayang pseudoscience. Anong sa tingin mo? Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.